Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas! Ngayon naman ay ating i-analyze ang rematch na ito sa Grand Final between World Number 1 Magnus and Super Grandmaster Alireza Firouzja. Pinatunayan niya nang siya ay bumagsak sa loser's bracket, dumire-diretso at siya ang karapat-dapat na lumaban kay Magnus ulit dito sa Grand Final. Kung matatandaan niyo po nung nakaraang tournament, si Wesley So ang nakaabot sa Grand Final no? Pero ngayon, sa katauhan ni Alireza. Tingnan natin, atin pong lalahatin ng games ha. Sisimulan natin sa game number 1 at hanggang sa kaduluduluhan. White dito si Magnus nag-E4, E5 si Firouzja, Knight F3, Knight C6, Bishop B5 Ruy Lopez, classical approach, Knight F6, Castle, Bishop E7, D3. Ayan, pinaghandaan kagad ni Magnus na makontra ang Marshall Gambit. Kasi kapag ka nag-rook E1, may chance pang mag-Marshall Gambit C3, B5, Bishop B3, tapos D5. Yung gustong-gusto ko sa black na magawa pagka Ruy Lopez. Marshall Gambit. Na ayaw ng puti kasi panamang-panama yan sa rapid game o kaya sa blitz. Napakalakas ng pressure na nabibigay ng black. Kaya itong D3, isang paraan din yan para maiwasan ang Marshall Gambit. At ang tawag dyan ay close Ruy Lopez variation. Nag C3, Castle, Rook E1, Rook E8, H3, B5, Bishop C2, Bishop B7, normal developments, at nag D5. Ayan. Dito, nagkawalaan kagad sa Masters opening database ng chess.com. Dahil sa nagdaang laban, Bishop F8 ang ginawa dito. Yan naman palagi, no? Tapos timing lang yung D5. Pero dito nag D5 kagad si Firouzja. At Knight BD2, H6, Knight B3. Yan, para wala ng D4 na paparating. Nag A5, guguluhin naman mag A4. Inunahan kagad ni Magnus. Nag B4 at nag Knight H2. Ayan, para iikot naman dyan papunta sa G4 o kaya Queen F3. Kumapture, takes, at nag D4. Takes, Bishop D2, Knight D7 para imamaneuver papunta sa C5, pang tapat sa Knight. Nag-Knight F3, bumalik, tiniret ang pawn sa D4. At nag-Knight F8, aba, kanya-kanyang maniobrahan na pupunta ba sa E6 o kaya sa G6. At nag-Rook C1, preparasyon lang sa C-file. Knight E6, Bishop B1, at nag-Bishop A3. Pang pressure kagad sa Rook C1. Nag-Rook C4. Ayan na, kakapture na ang pawn sa D4. Nag-Queen D6. Teka muna, 1, 2, hindi pwede, hindi pa pwede. Bishop A2, Bishop A6. Ayan, nag-bad move dito si Firouzja. Na tingin ko inaabangan talaga ni Magnus ito. Dapat daw ang tira, Bishop B4 lang. Hamon sa dark square bishop. Slightly better nga black Pero, dahil nag-Bishop A6, nag-E5 muna, atake sa Queen, Queen D7, at dito pinakawalan na ni Magnus ang excellent move. Sige po, pakiguess nyo. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats sa mga nakakita. Rook takes knight. Excellent move. Sacrifice. Takes. Knight takes A5. Yun lang. Namali ng pili si Magnus. Dapat daw knight B takes D4. Ang kunin, yung center pawn, hindi yung gilid. O yun. Ang binigay na continuation, Queen B6. Tapos kakapturein, takes and D4. Ayan. Yan ang type ng computer engine. Pero, ang ginawa dito, nag-Knight takes A5, Queen D7, Queen C2, Rook EB8, Queen C6, hinamon, tinanggap, Rook B6, Bishop takes Knight, capture, Knight F takes D4, yun nga lang, Bishop pair na matulis pa rin kasi. Bishop C5, bad move by Firouzja. Dapat daw ang tira, King F7, simpleng suportahan ang pawn sa E6. Pero, nag-Bishop C5, Rook C1, tiniret, kinapture na, Bishop takes D3, at nag-A5. Rook A6, F3. Bakit? Para hindi maka-Bishop E4?
Kasi ayon po dito sa computer engine, kung kakapturein ang pawn na yan, magbi-bishop e4 tapos lilipat sa d5, masosolid yung e6. Kaya dito, binitin muna ni Magnus, nag-f3 muna siya, ayaw niyang makarating ang bishop sa d5, rook b8, kinapture na, rook b2, control the second rank, at nag-bishop c3, rook a2. Agap na agap talaga si Perussia sa pawn na yan Knight b3, naramdaman ni Magnus mukhang ibibigay na, kakapturein na. Pero baliktad, quality down na, mukhang siya pa yung nagpipilit. Bishop b5, knight c5, rook c6, takes, and knight takes e6. Mangyari, 3 pawns ang kapalit ng pagka-quality down ni Magnus. Ang daming pawns, ang dami. Rook a3, bishop e1, rook a1, king f2, rook a2 check, king g3, rook a1, talagang kinukulit, knight d4, kumounter, kinapture, takes, at nag-rook c1, knight d4, rook a1, nag-f4. Pinabayaan na. Kasi kung magda-knight c6 dito, si Magnus, kukulitin lang siya ng rook c1, knight d4, hanggang sa matabla. Baliktad, ngayon lang ako nakakita ng quality down, pero siya nagpipilit. Pilit boys pounder talaga, no? Oh, tuloy pa rin. Kasi pinanghahawakan ni Magnus, lamang ako 2 pawns eh. Teka muna ha, parang ganun eh. Oh, talagang iba paniniwala ni Magnus talaga sa position niya. Oo, iba paniniwala eh oh. Ayan po no, so ito yung mga, kasi 10 seconds na lang, dying seconds na sila eh. Oh. Ayun, sa inis talaga. Ito na, yan yung talagang inaabangan ni Perussia, yung ganyang posisyon. Oh. Ayaw pa rin? Gigil talaga si Magnus eh. Tabla. Yan ang tabla kay Magnus sa Pilit Boys Pounder. King at king na lang. Oh, pwede tayo magtabla, parang ganun. Matindi. Actually, mga kamatyas, itong match na to, ang dream match ni Magnus. Diba? Yan ang sabi niya eh. Gusto ko maglaro sa World Championship kung si Perussia ang makakalaban ko. Pero hindi si Perussia nag-champion sa candidates, si Nepo eh. Yan, kaya dito siguro enjoy na enjoy siya, no. Hindi ko lang alam behind kung ano ang dahilan niya bakit gustong-gusto niyang si Perussia ang makalaban niya sa World Championship. Game number 2, tingnan natin. Black si Magnus, nag-e4 si Perussia, c5. Yan ang masaya, Sicilian. Knight f3, e6, d4, capture, knight f6, knight c3, knight c6, kinapture, at b takes c6, e5. Taimanov pumasok, no? Knight d5, knight e4, control sa d6, at nag-bishop b7, preparasyon lang, develop, magsi-c5 mamaya. Bishop e2, c5, castle, queen c7, tineret na ang pawn, at nag-knight d6 check, sacrifice, takes, pero kailangang iwasan. Bakit? Kasi hindi po pwedeng capturein, may c4, babagsak ang knight, nakapin ang queen. Kaya, nag-queen c6 lang, nagbabadya ng delikado sa puti, may buntot na, may ulo na. Ilalabas na lang or aalisin na lang ang knight. Nako, may threatening matcha sa G2. Nag-F3, sinangga kagad ng isang matigas na sangga. E5, C4, knight F4. Yun ang purpose ng E5, para maka-knight F4. Kinapture, takes. Bookline pa rin po, wala pang bago dito. Bishop D3 at yan ang lumalabas na bagong luto ni Perussia. Dahil sa karamihan ng tumira, Queen D2 talaga ang ginagawa dyan. Tinetret yan. Tapos magkakasling. Ayan. Pag kinapture, magrurook A E8. Threat sa bishop, tapos magrurook E6, babagsak din naman ang pawn sa D6 mamaya. Yan ang old line. Pero dito, nag-bishop D3, nagtaka si Magnus. Teka muna, tinakpan ng depensa sa pawn ah. Kinapture. Rook E1 check, King D8, good move. Safe naman, pupunta naman sa C7. Okay lang, no? Bishop F5, capture, Bishop C6, depensa sa pawn. Rook E5, ayan, kukunin na yung C5 pawn at nag-A5, capture. King E7, dyan pumunta. Dito pupunta sa F6. Bishop E4, Rook HC8, at nag-Rook E5 check, King F8. Ayun, nilipat dito. O di parang nakapag-artificial castle na rin ng black. Rook D7, nako.
Do not underestimate the power of 7th rank control. Kailangan bawasan yan. Pag di binawasan yan, yung isang tore pa bababa dyan, ay nako. Limas lahat yung mga pawns na yan. Kaya kailangan huntingin ng isang tore. Nag-exhibition si Perusia. Pag kinapture yan, bitin ng tore. Pag kinapture to, isa pang tore. May mga bitin-bitin, no? Pero yan ang pinili. Takes. Pero may pingas doon. Takes. Ayun, check. Kinulit ng mga check. King F1. Tabletas. Ang game number 2. Okay ba? Di pa nagkakapisaan. Ano na score? 1-1. Punta tayo ngayon sa game number 3. White si Magnus nag-E4. E5 si Perusia. Knight F3, Knight C6, Bishop B5, Ruy Lopez. A6, classical approach ulit. Bishop E7, Knight C3 this time. Yung game 1 nila, nag-D3 di ba? O dito, Knight C3 ang pinangdepensa sa E4. At nag-B5, Bishop B3, Castle, D3, Knight A5, Knight takes E5. Ayan, sacrifice pawn. Pero bookline niya, Knight takes, at nag-B4. Yun lang. Kasi dito, ang old line ay Bishop B7. Tapos magdi-D5. Talagang sacrifice yung pawn na yan. Pero pag nag-D5, nagkakaroon ng malakas na activity ang black dito. Tapos bishop pair pa. Pero nag-B4 dito, Knight E2, Rook E8, Knight F3, C5, at nag-Knight F4. Parang walang linaw, no? One pawn up buong-buo ang puti. D6, C4, Bishop F8, at nag-H3 para walang Bishop G4 mamaya, at nag-A5, Rook E1. Siguro pinangahawakan dito ni Perusia. Oo nga, one pawn down pero double pawn ng puti sa B-file. G6, ililipat ang bishop para maging fianchetto. Knight D5, ginamit na ang malakas na D5 square. Kinapture, takes, ayun. Bad move, dapat daw E takes. Grabe, no? Yan ang gusto ng computer engine. Pero ang nakita ko naman sa idea na ito, parang masarap ilagay ang knight dyan. Dadalhin sa C4, di ba? O Bishop G7, Brand X, dapat daw ang tira H6 naman, protection sa G5 para hindi maka-Bishop G5. O tingnan natin, Bishop G7, Bishop G5. Ayan ang good move. Natumbungan naman ni Magnus at nag-F6. Dito kasi development with one tempo. Ang bilis kagad may tempo kagad Ngayon, F6 ang ginawa, Bishop F4. Okay, naharangan nga yung diagonal pero nabarhan naman ang bishop. Malaking sagabal yan sa positional, no? Pero dito, baka naisip nyo, coach, ba't hindi nalang iwas ang queen? Sabay queen D2. O yun nga, nakatipid ng tempo. Tumira ng isa, develop yung bishop. Alis ang queen, tapos queen. Di lalamang ng isang tira ang puti. Tempo pa rin yun. Kaya dito, kinounter tempo na lang ni Perusia. Nag-F6 siya. Bishop F4, G5 hinabol, Bishop E3, G4. Talagang inatake na. Bad move. Bakit? Knight D2? Ay, ang lalim. Papakapture. Tapos, Knight C4. Ay, ang lalim na positional knowledge nito. Pag kinapture yan, then Queen H5. Diba? Yan ang mga hindi kayang gawin ng nerve ng tao Pero perfect yung tira na yan. Sa computer engine yan Later on, kakapturin yan, tapos Rook H1, magkakaroon ng malakas na atake sa H-file. Yan ang mga super advanced na kaalaman dito sa chess. Pero kinapture, takes, Queen C2, kinapture, at nag-F5. Ayan, pampasabog. At para makapasok na ang Queen ni Perusia, King F1, ilag kagad. Queen F6, Rook AB1, dinipensa ng pawn, bad move. Hindi na raw kailangan pang pag-aksayahan ng panahon, King E2 na lang daw. Na kapag bumagsak, Queen takes, and Rook G1 check. Halimbawa, King F7, tapos Rook AB1, Bishop F6, and Rook H1. Slightly better for white pa rin. Malayo nga lang yan at malalim. Okay, pero ang ginawa, nag-Rook AB1, F takes E4, F takes E4, Queen F3. Mukhang nakakasindak kasi daming mga check-check. Pero bad move pa rin. Pero ang nakikita ko dito, kaya ginawa yan ni Perusia para hindi makatakas ang king. Tatakas kasi.
Yan. Pero kung accurate ang pag-uusapan, King H8 lang daw ang mas matibay. Para magro-rook G8 siguro at yung isang tore, ililipat sa F8, then Bishop H6. Para ang puwersa nasa G file at nasa F file. Okay. Balik tayo Queen F3. Queen D1, pang-neutralize, tinanggap na ni Firouzja. A4 basag, takes. At nag-Bishop F4 atake, pangkulit sa D6. Rook D8, B3, Rook A6, King E2, Bishop F8, Bishop E3, at nag-Bishop E5. Bad move. Dapat daw tira H5 na. Parang nakakatakot ha. Paano kung tirahan ng Rook H1? Magro-Rook A2 check. Paano kung mag-King F1? Magbi-Bishop D4. Hahamunin ng Bishop na dumidepensa sa F2. Mangyari ganito. Takes, tapos mapipilitan ang puti na depensahan lang. Hindi rin pala makakapture yon. Okay. Masagwa nga lang sa mata. Parang tipong babagsak yung H5 eh, no? Balik tayo sa Bishop E5 na ginawa. Rook D2, inagapan na. Na-pressure na talaga si Magnus sa paparating na check. Pero Brand X pa rin. Dapat daw tira F4. Yan ang hataw ni Engine Computer. Pag chumek, King F3 lang eh, no? Madidepensahan pa yung pawn sa F4. Eh, paano kung capturein yan? Check muna. At kapag umilag ang King, capture, takes, and King E3, Rook F8, at Rook BF1 na hamunin ng Rook to Rook, takes. Ang problemang malaki ng black dito, yung King kasi naka-cut off. 'Di ba? Pagpalagay ng nasa G file yan, di makakatawid eh. Ang mabigat dito yung E5 sacrifice. Pag kinapture din King E4, takes din yung D6. Napakabilis na D-pass pawn yan. Ayun, ang maliwanag na winning dito. Pero, nag-rook dito si Magnus. May nerve kasi human eh. Rook F7, bad move. Aba, palitan ng bad move. Dapat daw Bishop C3. Pag nag-rook C2, and Rook F6. Naku po, kahirap-hirap ng tamaan yung mga ganyang accurate move. Rook F7, Rook C2, King F8, D4. Ayun, bumrake na. Takes, Bishop D2. Para yun naman ang tatargetin. At ito, madali lang naman kunin yan. Nag-H5 na. Sa isip ni Firouzja, bahala ka na dyan. Kailangan ko na ma-progress yung pass po na yan. Rook C8 check, bad move. Dapat daw Rook F1 para makapag F4. Ay, grabe. King G7, Rook C2, bumalik ulit. Medyo naguguluhan na si Magnus dito. Rook A7, bad move daw ulit. Dapat ang tira, Rook A3. Pag nag-Bishop takes B4, saka palang mag-Rook A8. Ay, naku, grabe mga tempohan. Grabe ang mga tempohan na gusto ng computer. Malalim yan. Sobrang layo na yan. Rook A7, Rook G1 checking H7, Rook G5 para maatake ang pawn. Nag D3 check, capture, Rook takes F2, Rook takes H5, King G6, Rook G5 check, King H7. Teka muna mga kamatyas, teka muna. Brand X daw yan, no? Ah, dapat dito. Check. Pag nag King G7, tapos Rook H3. Yun lang. Sabay may mga ganun para wala lang check, no? Pero ang hirap naman timplahin yan. Hanip talaga. No? Kahit world number 1, kinakapos sa lalim ng tira ng computer eh. Rook F5, Brand X ulit. Kasi gustong pa-checkin na lang ni computer eh. O, Rook H2, Bishop E3, hamon ng tore, umiwas, Rook H3, bad move pa rin. Dapat daw, kinapture na. Okay, Rook H3. Ayun. Para hindi makain yung Rook, pinin, no? Pero dito mga kamatya, sige po, papasil ko sa inyo. Find the good move na binitawan ni Magnus sa ilang sandali lang. Tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats sa mga nakakita. Rook H5, excellent move para malihis ang tore sa pagkakapin at mapingas na yung tore. One pawn up pa rin dito si Magnus. Check. King C4. Okay, threat sa pawn. Depensa muna. King G6, bumagsak na yung pawn. 2 pawns up na. Naku, may pass pawn pa. King G5, King B5, King F4, B4, nag-Rook H3, Bishop B6. Bad move. Bakit kaya ganong binarhan ng Bishop ang
Kasi ang gusto sana ng puti, maipush-push yan. Pero dinagdagan pa ang bara sa B-file. Dapat daw ang tira, Bishop G1. Para may threatening ganon. Check. Sabay kain doon. Ay, nako. Sige, Bishop B6, Rook B3, Bishop C7. Doon pala gustong ilipat. King F3, Rook C2, King takes E4, at nag-King C6. Bad move daw ulit. Rook takes B4, Bishop takes D6, capture. Ayun, ang malaking, sobrang laking mali. Umangat ang evaluation bar ng pagkalaki-laki. Dapat daw tira, King D3, counter. Pag nag-Rook C1, King D2, kukulitin. Bishop takes B4, takes. Ayan, winning pa rin ng white, no? Pero ang challenge dito, kailangan mapaalis ng white ang bishop na nakatreat kasi sa square na dadaanan ng pawn eh. Kailangan mapaalis yan. Okay? Bishop and pawn ending yan, yung tema na yon. Kaso kinapture eh. Takes, Rook B6 check, King C7, at dito po ay nag-resign na si Firouzja. Bakit? Nakatreat ang tore, pag umalis yan, halimbawa lagay natin sa H6, magdi-D6 na lang yan. Yung king napakalayo, magdi-D7, D8 queen na yan. Okay, napisa din. Hirap na hirap ngayon si Magnus sa rematch nila. Game number 4, itatabla na lang ni Magnus. At si Firouzja naman, talagang kailangan na niyang ibuhos ang lahat ng puwersa niya para makapunta pa sa Armageddon. Okay, game number 4. White si Firouzja nag-E4, C5 si Magnus, Sicilian talaga, matapang. Knight F3, E6, this time nag-B3. Ayaw nang pasukin ni Firouzja ang mga mainline na open Sicilian. Nag-D5, para namang French defense ang ginamit. Bishop B5 check, Bishop D7, Bishop takes, Knight takes D7, E takes D5, E takes D5, nag-castle, Knight G-F6 develop, Rook E1 check, harang Bishop E7, Queen E2. Ayan, para maistorbo kagad, hindi makapag-castling, mabibiti ng Bishop. At nag-Rook C8, Bishop A3. Bakit Bishop A3? Galit na si Firouzja. A6, ayun mga kamatyas. Sa panig naman, sa side naman ni Magnus, lumabas ang bagong sangag sa opening na ito dahil Rook C6 ang palagi ang ginagawa dito. 'Di ba? Pero nag-A6 eh. C4, Knight F8. Ayan, para maipantakip sa E-file at makapag-castling na ng malaya. Knight E5, naku, di pa rin maka-Knight E6. Talagang iniistorbo ni Firouzja. Nag-Knight G6. Wala na pressure na, no? Na bad move na si Magnus. Hindi kasi pwede yung Knight E6. Kasi magda-Knight takes F7. Tatanggalin yung ugat na dumidepensa sa Knight. Losing kagad ang black dyan. Ngayon, ang tamang tira daw ay D4. Para ma-close at lalabas yung bishop, talagang wala nang gamit yan at maistorbo pa yung knight development dahil sa D4 na yan. Yan ang good move. Pero, balik tayo. Nag-Knight G6, Knight C3, Brand X din ang pinili. Dapat naman daw ang tira D4. Buksan ang buksan habang ang Black King ay nasa gitna pa. Oo nga, no? Di pwedeng capturein. Saka palang kakapture sa knight, babagsak yung bishop. Mau-open na yung diagonal eh. Ngayon, pag kinapture naman dito, may capture pa rin tapos bishop takes C5. Naku, lakas ng puwersa sa E-file. Good move ang D4 sacrifice. Yan dapat. Na-miss ni Firouzja nag-Knight C3. D4 nagkaroon ng pagkakataong mailak na ang sentro. At nag-Knight A4. King F8. Pwersado na talagang umiwas. Kasi hahataw na ng sacrifice dyan pag hindi pa inalis ang king sa E-file. Nag-Queen F3, tineret ang pawn. Bishop D6. Bad move na counter. Dapat daw B6 lang, pagtiyagaan lang talaga. Yun nga lang, nakakailang yung mga pasok-pasok na ganyan na tipong babagsak ang B6 pero magro-rook B8 lang daw. Pag kinapture yung pawn, knight takes E5, rook takes E5, saka palang magbi-bishop D6, at kapag nag-rook E2, magku-queen C7. Parang mami-misplace yung queen, lalabas, no? Nakakain nga ng isang pawn pero parang na-misplace. May bishop takes H2 na, no?
Pagka nag-H3, magdi-G6, King G7, ayun, mga pyesa nasa gilid. Ang pangit nga. Kaya positional advantage ang black dyan. Yun nga lang, pang long game ang evaluation na yan. Bishop D6 ang ginawa ni Magnus. Balik tayo. Knight D3, B6, B4. Talagang wala na. Galit na si Perusia. C takes B4, Knight takes B4. Kinapture na. Bad move ang Knight takes. Dapat daw Bishop. Ayun. Grabe. Dalawa na lang pagpipilian. Ano? Bad move pa. Takes King G8. Queen B7. Talagang pinagpag na ni Perusia. Oh. Bitin-bitin. Rook B8. Bumagsak na ang pawn. Nag-H5 para maka-H4, mag-Rook H5 para magamit na, mailabas na ang tore, Knight B2, H4 na, H3, Knight F4. Bad move by Magnus. Dapat daw tira Rook H5. Ayun, para ang sarap dyan mag-Rook G5, no? Tapos Knight F4, aw! Favorite, yung mga maka-pressure, no? Pero nag-Knight F4, yan ang inuna. Baka ay papangalawa niya yung tore sa H6 or sa H5, dadaan. Nag-Queen B5, Brand X din. Dapat daw tira Queen A3 para makabalik kagad. Punta sa F3, ma-neutralize ang Knight. Oo nga, no? Tama. May Bishop E7 pa, mga ganun-ganun mamaya. May Bishop D6, ang dami palang laman ng Queen A3 na maganda. Pero nag-Queen B5, Rook H5, nakatempo pa si Magnus. Rook E5, Queen C7, good move, takes, Rook E1, another good move, at nag-Queen B7, threatening, matchas. Queen G5, obligadong depensahan. Nag-Queen C6, Queen C6, ano gusto mangyari niyan? Mag-Rook E8. D3, Rook E8, ayun na, pang salubong sa E-file, takes, Bishop D2, para mapaalis ang Knight, Queen E2. Kumounter, pumasok. Para pag umalis ang bishop, may capture nga naman sa knight, pero bad move pa rin. Dapat daw ang tira ay knight E2 check. Pag nag-king F1, mag-E5. Aw, ang hirap makita niyan. Hindi pwedeng capturein kasi may check. Capture, double, makukuha queen. Pag ito daw ang kinapture, may knight C3. Para preparing to play queen E2. Pag kinapture naman, magiging deadly pass pawn. Yan ang layo at lalim niyan. Pero, balik tayo sa nangyari. Nag-Queen E2, tinagpas ang knight, takes, Queen D8 check, good move. May ganun palang sayaw, oh. Aba, napitasan na may tempo check pa. King G8, kinapture. Ayun, oh, nakakuha muna ng isang pawn bago kinapture. At dito kinapture, King H2, G6, check, C5, nako, na problema na. Hindi makagalaw, hindi makakapture kasi nakapin ng queen. Nag-B5, C6, Queen takes F2, nag-Queen D6. Sa ganitong pagkakataon, mga kamatsas, kahit na-excite na tayong i-promote, gusto natin makaqueen ng dalawa, 'di ba? Pero ingatan natin, pag C7 kasi magkakaroon ng Queen F4 check at mahahantong sa tabla. Magkakaroon ng perpetual check. Okay? Yan ang iingatan natin, yung mga last chances ng kalaban na makasurvive pa. O, wala. Check. Dito, tabla yan. Perpetual yan. Kaya, nag-Queen D6 muna para pangalagaan ang diagonal na yan. Walang mga check-check bago i-push. At nag-Queen C2 para hindi naman maagapan kaagad. C7 pa rin. Queen C1, ayan, para hindi makatulong ang queen na maipromote yan kasi may iwanan ng diagonal, nakaamba pa rin. At nag-A3, G5, Queen E5, King G6, Queen E4 check, King H6, Queen E5. Parang nag-triangulates lang yun, King G6, Queen D6 check. Nako, bad move. Dapat daw tira ay H4. Ayan, winning, no? Pag kinapture yan, G4. Ayun, lalim, malalim. Pag inenpasan capture, Queen takes G3. Yan ang winning. O kasi, yung po ng delikado Anytime yan may mga timing na makakapromote Kaya mas maganda ma-open talaga yung Black King. Kaso chinek, F6, Queen G3, King F7, H4, kinapture at nag-Queen D6, King G6, King H3. Ayan na, kukunin na yan. Check.
Queen H2, Queen C1, balik para hindi makapromote. Queen D6, check. King G4, capture. Takes. Queen H1, check. King G4, check. O, equal na. Equal na. Kaso, hindi pwedeng tabla. Kasi matatalo si Perusia. Kailangan niya magpilit. Ayun, nag-knight. Pinromote ng knight. Para may depensa ang queen. O kahit pa paano, extra piece pa rin yan, di ba? O kasi kung magku-queen kasi, laging may check o kuha Ginawa, knight. Queen F2 check, King E4, Queen E2 check, Brand X, dapat daw tira, Queen F5 check. Ay oo, kuha yung knight. Oo nga no. Naku, hindi nakita. Check, King D4, Queen B2 check. Ayun, na-blunder pa. Si Magnus, na-blunder pa. Dapat Queen G4 check. Ayun ang daming chance na makuha yung knight. Tabla. Champion kagad. Pero, nag-Queen B2. Ayun nakawala ng nakawala. Ayun, nakuha nga pero iba ng senaryo to. Lamang ng isang pawn na nakakain dyan. Check. Ayun. Okay. Dalawang pawn tuloy Queen H8. At nag-Queen D5. King F4, Queen E4, checking G3, D4. Queen ending na, nako, mahirap na ito. Ito po pinag-check na lang. Chance dito ni Magnus, maka-perpetual check. O hinahanapan niya ng magandang check. So, pag King H6, wala nang check. At nag-Queen A8, Queen D6 check, King F3, Queen F6, King E4, Queen E5 check, King D3, D5. King C4, D6, Queen takes A3, King G7, at nag-Queen H3, King F7. Ayan, daming check niyan. Naku, sakit sa ulo yan. Ang Queen kasi, maraming check King F7, may tabla na. Ayun, hindi rin nakita ni Magnus ang tamang tirang King D5. Grabe, no? Didikit lang pala. Paano kung chumek dyan? King C6, Pag nag-D7 check, King C7, yan pala ang tabla. Pasugod ang panabla. Sino ba naman makakaisip niyan na pasugod pala yung king Tipong parang pag sinugod kasi baka mamaya magkaroon ng check na mahuhuli yung queen ng exchange di ba? Pero check. Check. Mahaba itong laban nila magwa 100 moves no. Grabe pala to persado magpilit si Perusia para manalo Para maka Armageddon pa Ayan na Ika 100 move yung Queen D2. Lampas 100 ang laban nila. Ayun, na-progress na D7 na. Ibang usapan na pag nandyan na yan Pero si Magnus hanggat maaari, pinipin niya, mapigilan niya yung pag-promote. Check. Kinukulit niya ng mga check. Check. Daming check ito malulupit na tira Yan Hindi makapromote pa rin. Ang bira yan talaga Check. Ang galing din Grabe 120th move na yung Queen C4. Grabe. Pinakamahabang laban yata nila to. Ang kailangan ingatan dito ni Perusia yung 50 move rule. Kasi pag umabot ng 50 move rule nang walang pawn move, tabla yon. Ay, ayun. Naka-promote na. Check! Nag-sacrifice ng queen dito. Si Magnus. Pag kinapture, stalemate. Pero, nag-king G5 lang. Nag-resign na dito si Magnus. Bakit? Wala na Pag chumek, pero hindi pa rin biro May tamang takbo pa rin ang king. Halimbawa, mapaharang dito, tabla kagad. Tabla kagad, queen D2 check. Kuha ang queen. Pag kinapture, stalemate. Walang pupuntahan. May ganung trick pa rin. Kaya kailangan may tamang ilag talaga dito. King H6. Halimbawa, chumek dyan. Yun na, pwede na to. Pwede na to. Huli na. Wala nang mga stalemate trick dyan. Grabe ang chess, mahiwaga talaga. Okay, naka-neutralize si Perusia. Talagang persadong. Hahantong talaga sa Armageddon. Ano nangyari sa Armageddon? Tingnan natin.
Black nga lang dito si Magnus, pabor. Yun nga lang sa oras, dihado. Kasi 8 minutes lang mahigit oh. Kompleto oras si Fairuza pero pag naitabla ni Magnus, tapos na laban. Okay, ayan, nag-French type of structure na naman si Magnus. At yan na naman ang pinangkontra Castle, Bishop E7, D4, Castle, Knight C3, Knight C6, Knight A4, C takes D4, Knight takes D4. Bookline pa rin ito. Yun nga lang medyo lugi sa pawn structure kasi may isolated pawn si Magnus. Nag-Bishop G4 ang bagong sipa ni Magnus dito. Dahil sa old line, ang ginawa na ay Knight E4. Okay, dito, Bishop G4 naman si Magnus. Knight E2, bad move. Bakit? Dapat daw ang tira, Knight takes C6. Pag kinapture, then Queen D3. Yan ang safe. Hindi mag-F3 kasi yan nga gusto ng black na mag-F3, aalis lang ang bishop tapos makakaabala na yan sa baradong fianchetto bishop. Pang-abala lang yan Kasi sa mga beginners po, usually ginagawa natin ine-F3, hinaharangan di ba? Pero may tamang pangharang, wag yung ganun. Knight E2, yan ang pinangharang pero mali pa rin. Rook E8, F3, ayun tinan nyo. Di ba? Ayaw talaga ni Stockfish yan Ang gusto niyang pampaalis sa bishop, H3. Tapos pag nag-bishop H5, G4, ganyan na lang talaga, habulin na lang talaga. Bishop G6, then Bishop E3. Kasi tinan nyo yung F3 Oo nga, pampaalis nga sa pin. Pero yung bishop naman, barado. Bishop D7, Bishop E3, B5, Knight C3, Rook C8, at nag-Bishop F2. Okay, hindi po pwedeng capturein itong pawn kasi may takes, and Knight B4 double. Makukuha yung pawn sa C2, double pa. Delikado dito ang puti. Kaya, nag-Bishop F2 muna, Bishop A3, good move. Bakit? May Bishop B2 paparating. Rook B1, Knight B4. Yun lang, napasobra na ng reckless dito si Magnus. Dapat daw tira Bishop to F5. Ang gaganda ng development. So lahat napaka-active. Lupites. Kung yan ang nagawa. Kaso, nag-Knight B4, Rook E1, bad move ulit. Talagang grabe namang ulanan ng bad moves talaga. Dapat daw tira G4 para magna-Knight G3 mamaya. Pero timing lang, bitin pa yung Knight. O kaya Bishop G3, mga ganon. G5, may ganon din. Pero nag-Rook E1, H5, Brand X din. Pressure na rin siguro si Magnus dito. Armageddon kasi. Dapat daw tira ay D4. Naku po, kahirap-hirap makita niyan. Pag nag-Knight takes, hindi pwede. Bitin ang Knight. Pag Queen, may Knight takes C2. Paano kung Bishop ang ipang-capture? May Bishop F5 naman. Ite-threat yung pawn sa C2. Naku, tusok-tusok nga ang mangyayari. Tusok-tusok. Grabe, winning for black. Pero H5 ang ginawa. Queen D2. Ayun, nag-exhibition dito. Knight takes C2. Takes and then B4. Mababawi din yung sacrifice piece. Nag-Queen D3 ilag. Kinapture na. Knight takes C3. Rook takes E1 check. Rook takes E1. Bishop B4. Nag-Bishop D4. Depensa. Teka muna, bakit bad move ang Bishop? Queen A5 daw ang accurate move. Yan ang pang-atake. Tapos magna-Knight A4, tapos Bishop takes A4, etc. mga kamatyas. Pero Queen A5 ang tama kumpara sa Bishop B4, nag-Bishop D4, depensa, Queen A5, at nag-Rook E3, talagang todo-todo depensa, kinapture na takes, Queen takes A2. Yun lang, bagsak ang pawn sa A2. At nag-H3, nako, bad move ulit. Dapat daw Queen D1 lang, depensang simple sa B3, protection pa sa paparating na back rank attack. Pero, teka muna, bakit hindi naman pwedeng capturein ang Knight? May Rook C1, okay. Pag nag-Bishop F1, may Bishop B5, ayun, tapos ang laban. Makakalusot pala Tori doon, kaya hindi pwedeng alisin ang bara ng C-file. Kaya nag-H3, Queen takes B3, nako, Brand X. Dapat daw tira H4, yan. Pang-ipit, pang baralalo sa bishop na kapag nag-G4, saka capturein ang pawn sa B3. Okay, at least yung pawn, nakatulong para mas lalong mabarhan ang fianchetto bishop.
Pero nag queen takes b3 kagad, nag g4, wala na. Talagang ano na, windangan na sila. Ito naman daw ang tamang tira. Takes, g takes f6 pero equal no? Tabla panalo nga sa Armageddon ng black O ayaw mangyari ni Perusia yan, iniiwasan niya yung queen to queen hanggat maaari. G4, queen c4, queen to queen, ilag, d4. Ayun na, pinuwersa na pero blunderacious daw. Dapat ang tira daw ay queen c5, ipin lang ang tore. Ayon kay Stockfish pero nag d4, bishop takes, queen c1 pero yan ang gusto ni Magnus Puwersahing ma-queen to queen. Pag nawala ang queen, mas madali na. Yun ang nasa isip niya siguro. Rook c2 pin, rook e7, bad move na naman, bishop b5, threatening bishop f1, nag-rook e1, suporta, knight d5, pupunta sa f4, bishop e5, f6, bishop d6, knight e3. Bad move. Dapat daw h4. Ayan, pampasikip muna ng pwestuhan dyan sa king side. Pero, nag-knight e3, sacrifice, takes kasi may bishop f1, king g3, rook takes g2, king f4, at nag-rook d2, bishop c5, rook d5, rook e8 check, king h7, bishop f8, at nag-g5 check, brand x pa rin. Dapat daw capture na ang pawn. Okay, grabe talaga. Dami nilang palitang maling tira na rin, no? Rook d2, f4, h4 check, bishop takes, bishop e7, threat ang pawn, bad move na naman. Dapat daw rook e6. Bishop e7, bishop g2, brand x. Dapat daw rook d3 check. Mananawa ka sa mga ano nila, no? Bishop g2, king e3, rook d1, king f2, ayun, talagang wala na. Collapse na talaga totally. Pagod na si Perusia. Haba ng laban nila Nag h3, kinapture, g takes f4, bishop e5, rook d2 check. Wala na rin talaga. Dapat tira daw rook f1 check. Pag nag-king e2, f3 check. Pag nag-king d2, rook f2 check. Ayan, ang winning for black. Pero napatira ng check si Magnus, king e1, f3. Pag kinapture, meron nga namang unstoppable queen, no? Check muna, king g8, kinapture, f2, g5, bad move. Dapat daw tira rook, g7, king f8, then rook g5. Kung mag-queen man, may rook f5. Pero, hindi ako naniniwalang kayang ipanalo ito ng puti. Tabla na rin ito. Tabla na rin. Tabla means talo sa puti pag Armageddon. Pina-queen na lang. Yan, chance na makagulo-gulo pero pag queen f5 check, tama naman yung ginawa ni Perusia. Talo kung talo, panalo kung panalo. Armageddon na yan Di na pwedeng itabla. Okay? Congrats kay Magnus! Siya pa rin ang grand final winner at siya ang champion dito sa Julius Baer Cup na tumanggap kagabi ng $30,000. Grabe, Magnus. Walang tigil ang rolyo ng pera papasok sa kanyang bangko at bulsa. Walang tigil. Kasi champion lang ng World Cup. 6 million kulang-kulang sa peso natin nakuha. Ngayon naman, $30,000. Magkano yon? Mahigit 1.5 million pesos. Sa isang taon talaga, grabe kinikita nito ni Magnus talaga. Milyong piso pag kinonvert, mga kamatsas. Ganong katindi si Magnusing. Okay, maraming salamat po sa inyong pagtitiyagang manood. Sana natuto kayo. Pasensya na, napahaba tayo. Gusto ko talagang lahatin yan para makita natin at makapulutan natin ang mga aral na pang-pa-improve sa ating paglalaro. Matagal nga lang ang video na ito pero sana po ay nasulit kayo sa mga kaalamang nakuha natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Isusunod naman natin ang mga interesting pang games ni Meow Meow. Yan po ang inyong antabayanan sa araw na ito. At sa mga gustong mag-avail ng ating Kamatsas merchandise, click nyo lang ang link na nasa comment section below para makapamili po kayo. Maraming salamat. Kita-kits sa mga susunod pang videos.